Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kaniyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi niya binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang layunin ng karunungan ay upang tulungan tayong mga tao paano mabuhay ng maayos sa mundong ito. Sa ating pagmamasid sa karanasan ng iba o karanasan natin, malalaman natin kung ano ba ang mabuti sa atin at ano ang masama. Tingnan na lang natin ang pagkain natin. Alam natin ano ang pagkain kaaya-aya sa atin sa panahon na masama ang pakiramdam natin. Alam natin kung ano ang nagpapasama sa ating tiyan. Alam natin kung anong kakainin kung mahina ang katawan natin. Kaya ang taong may karunungan ay marunong mabuhay ng maayos sa mundong ito. Bahagi ng karunungan ay hindi na alam kung ano ang nararapat at kung anong hindi dapat gawin. Alam din dapat ng wise person ang timing, ang natatanging panahon sa bawat gawain. Kahit na tama pa ang sasabihin niya, pero mali ang timing ng kanyang pagsasalita, maaring magagalit pa ang ibang tao sa kanya. Maaring maayos ang kanyang balak na tumulong pero mali ang timing ng pag-aabot ng kanyang kamay, baka paakala ng iba ay pakialamero siya. Kaya dalawang katotohanan na dapat pansinin natin sa magandang tula ng narinig natin. Una, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahong nararapat ang bawat gawain. Kaya pagmasdan natin ang iba't ibang panahon. At pangalawa, ang taong marunong ay inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Kaya hindi lang basta magsalita o basta kumilos.
Napapanahon ba ang pagkasabi nito o ang paggawa nito? Kaya dapat tandaan, wastong gawain o wastong salita sa wastong panahon. Kailangan ng disiplina upang makagawa ng wastong bagay sa wastong panahon. Disiplina ng pagmamasid. Matuto tayo sa karanasan kung ano ang nararapat sa panahon. Kung sa pagsasaka, hindi lang sapat na maging masipag na magtanim. Dapat alam din ng magsasaka kung anong tanim ang itatanim sa isang panahon. Itong gulay na ito ay tinatanim ng Nobyembre. Ito naman ay ng Marso. Kailangan din ng disiplina na gawin ang dapat gawin sa angkop ng panahon. Kapag tayo'y tinatamad na gawin ang bagay sa kanyang panahon, masasayang natin ang pagkakataon. Ngayon muna dapat siyang tulungan kasi ngayon siya naghahanap ng tulong. Ngayon dapat siya pagalitan kasi alam niya na mali siya. Kaya kailangan ng promptness at huwag ipasabukas pa ang naaangkop na gawain na dapat gawin ngayon. Bigyan po ninyo ako, Panginoon, ng karunungan na malaman ang angkop na panahon sa aking pagkilos at bigyan niyo ako ng kasipagan na gawin agad ang nararapat na gawin sa angkop na panahon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.